So good day everyone. Today I will discuss our app or student information system in this particular subject. So guys, in this first part is yung DB connection, which is yung para sa part na SQL. These three lines store the database information. URL is the location of our database. In this case, my SQL running on my computer using the database name Grabiba. User is my SQL username and the password is blank because yung root namin is root account is walang password. So next naman is sa apat na line na to, which is the get connection method. Ito yung method na nagko-connect sa database para ma-open yung connection using URL, user, and password. So, pag gumana to, magpiprint siya ng message saying the connection succeeded and returns the connection back to the program. Next naman sa part na to is yung close connection method. Ito naman yung method na i-close niya yung database connection, tapos i-check niya yung connection if it is null or open. If yes, magko-close siya and magpiprint ng message. And magko-close connection siya para ma-avoid yung memory leaks or errors in the database. Though sa last part is yung tinetest niya na dito yung connection. Ito na yung main method para sa testing. Para pag nirun ko yung file na to, magta-try na siyang i-connect niya sa database. Pag nag-success, maglalagay siya ng connection successful. Tapos pag nag-fail, magpiprint siya ng error. So sa summary, in the summary na yung DB connection class na hawak ng everything related to connecting to my SQL database, closing it and testing it. So yun guys. So sa next class naman, yung sa loading screen Java. Dito naman yung part na mag-show siya ng loading screen. So sa first is yung first part is yung public class loading screen extends JWindow. Mag-create siya ng borderless pop-up window. Yung next naman yung progress bar ay private JProgress bar timer in progress. Ito naman siya mag-show siya ng loading bar para dun sa pop-up window na yon. Next is the constructor, yung public loading screen init component starting off. Para pag nag-start yung screen is mag-create siya ng UI para magkaroon siya ng animation. Then next is yung sa designing the UI, ito yung graphics 2D, color 1. Ito mag-create siya ng smooth blue vertical gradient para magbigay siya ng modern look. Then next is the card panel. Ito yung mag-hold sa kanya, mag-hold sa progress bar, tapos mag-adds ng clean UI effect. Tapos yung next is yung sa text labels. Ito yung JLabel, app name, new JLabel student information system. Ito yung magbibigay siya ng text sa progress pop-up nyo. Tapos yung progress bar design, yung start the loading animation. Ito yung timer na magra-run siya every 40 milliseconds para mag-progress ng 2. Para pag nag-reach siya ng 100, magko-close siya. Then open logging screen. Ito na yung part na after nito magpupunta na siya, mawawala yung login ay yung loading screen, then mag-appear na sa login screen. So in summary, yung loading screen
class, magbibuild siya ng modern gradient splash screen, animates a progress bar, and then automatically opens the login window when it finishes it. It makes the system feel more polished and professional. So, wait. So guys, di ba katapos yan sa loading screen, mag-automatic siyang pupunta sa login screen. Ito naman yung explanation for this sa part na to is yung class setup nun is public class login screen extends JFrame. Means na mag-open yung full window mag-open yung login form, then andun yung class na magde-declare sa text username, text password, and btn login and cancel. Yun yung action buttons, yung btn login and cancel. Tapos yung user daw, ito yung mag-check if yung login is correct siya. Then yung constructor niya is public login screen user daw. Ito yung mag-create ng new daw for user authentication, and i-call niya yung init components to build the UI. Then, yung Windows settings naman, dito yung set title, ito yung papakita niya yung pangalan para mag-access and prevents resizing. Next naman is main gradient background. Ito yung part na bibigyan niya ng modern and smooth look. Tapos yung white login card naman, yun yung magbibigay ng magandang place para sa neat and organized border layout and grid layout. Sa input fields naman, ito yung ilalagay mo yung part na ginagamit niya dito is white background, blue borders, black text for readability. Then yung two big buttons naman is yung naka-given doon is yung login, set background, tapos yung btn cancel. Tapos yung para mag-exit yung program, ginamit na btn cancel, add action listener, tapos system exit. Next is login logic. Ito yung ginamit niya, string username, string password, tapos tatanungin niya ulit yung user daw if tama ba yung password tsaka username. So pag mali, mag-show na incorrect password or something, and then pag tama naman, automatically papasok siya sa student information screen. Then yung final touches is yung pack sizes the window neatly, set location relative to null, center seat, it means na magsisenter siya sa screen. Then get root pane, set default button. Ito yung hahayaan niyang makapagpindot yung user nito. Then yung summary for that is yung login screen is where users enter their username and password. It has a modern gradient background, a clean white login card, and two main buttons. The login buttons check the credentials using user daw. If correct, it opens the main student information dashboard. And also includes a custom icon so the program looks more professional. Yeah. Good day. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang main app class sa ginawa naming full system website.
Ito yung main app class ng application. Ito yung unang tumatakbo kapag ini-execute mo yung program. Ang ginagawa niya dito ay sineset up yung itsura, look and feel ng application para maging mas maganda. Pinapakita niya yung loading screen. Main string method. Ito yung entry point ng program. Dito nagsisimula. Look and feel. UI manager, get installed look and feel. Kinukuha lahat ng available team look and feel sa computer mo. Look, isa niya yung mga teams at tinitingnan kung meron Nimbus. Nimbus, gagamitin niya yun. Ang Nimbus ay isang modernong look and feel para sa Swing application. Kung may error, halimbawa, hindi available yung Nimbus, ignore lang at gamitin ang default look and feel. Loading screen, Java Swing, utilities. Ito ay para siguraduhin na yung UI updates tulad ng pagpapakita ng loading screen ay ginagawa sa tamang thread or edit. Importante ito para maiwasan ang pag-freeze ng application. Loading screen, splash new loading screen, gumagawa ng bagong instant ng loading screen class. Ibig sabihin, gagawa siya ng bagong window na magpapakita ng loading screen. Splash set visible true. Ipapakita niya yung loading screen. Java public static void main. Student Java. Ito ay isang Java class na tinatawag na student. Ang purpose nito ay para mas mag-present ng impormasyon tungkol sa isang student. Mga attributes, variables ID. Ito yung unique identifier ng student. Halimbawa, student ID. Sa database, name string, ito yung pangalan ng student. Course string, ito yung course ng student. Year int, ito yung year level ng estudyante. Java private int ID, private string name, private string course, private int year. Construction, student, ito yung default construction. Ginagamit ito para gumawa ng empty student object. Student int ID, string name, string course, int year. Ito yung constructor na ginagamit para gumana ng student object na may initial values. Para sa lahat ng attributes, including the ID, student string name, string course, int year. Ito yung constructor na ginagamit kapag kailangan mo lang iset up yung name, course, and year. Course and year. Usually, ginagamit ito pag nag-a-add ka ng bagong student dahil auto-generate naman yung ID. Java, public student int ID, string name, string course, int year. This ID equals ID. This name equals name. This course equals course. This year equals year. Public student string name, string course, int year. This name equals name. This course equals course. This year equals course. Get getters and setters. May mga getters and setters method para sa bawat attribute. Ang getter ay ginagamit para kunin ang value ng attribute. Halimbawa, get ID para kunin yung student ID. Ang setter ay ginagamit para baguhin yung value ng attribute. Halimbawa, set ID para baguhin yung ID. Java getters and setters. Public int get ID, return ID. Public void set ID, int ID. This ID equals ID. Public string get name, return name. Public void set name, string name. This name equals name. Public string get course, return course. Public void set course, string course. This course equals course. Public int get year, return year. Public void set year. This year equals year. Halimbawa, gumawa ng student object. Student equals new student. Juan de la Cruz, BS IT3. Kunin yung course string student get course equals B BS IT. Baguhin yung year level, set year 4. Ang student class ay isang simple data class. Pwede itong i-extend para madagdagan ng functionality. Student daw or data access object. Class ay responsible para sa pag-access at pag-manage ng data ng mga estudyante. Sa database, kumbaga ito yung tulay between your Java code and the database para sa student information. Create table if not exists method. Tinitingnan kung existing na yung student table sa database. Kung wala pa, gagawa siya. Ginagamit yung SQL statements na create table if not exists para dito. Ang table ay may columns na ID, name, course, year. Tumatakbo ito pag ginawa yung student daw object. Java private void create table if not exists string SQL equals create table if not exists student plus ID in auto increment primary key name varchar 100 not null course varchar 100 not null year if not null. Try connection DB connection get connection statement semicolon create statement execute SQL system that outprint table student check create catch SQL exception print stock trace get all student method. Kinukuha lahat ng estudyante sa database at ginagawang list ng student object. Ginagamit yung SQL query na
Select ID name, course year from student, order by ID para kunin yung data. Iterate na yung result set and ginagawa yung bawat row ng student object. Order by ID para nakasort yung mga student by ID. Public list student, get all student, list equals new. Array list, string SQL, select ID name, course year from student, order by ID. Insert students method, nag-i-insert ng bagong estudyante sa bagong database. Ginagamit yung SQL query na insert into student name, course years, values para mag-insert ng data. Ang placeholders para sa values na pinapasok, ang ginagamit para iset yung values ng placeholder, Java public, boolean, insert students, string SQL, insert into student name, course values. Update student, ina-update yung existing student database. Ginagamit yung SQL query na update student set name, course year, where ID para mag-update ng data. Kailangan yung where ID para malaman kung aling student ang i-update. Next, delete student int method. Tinatanggal yung student sa database sa ID. Ginagamit yung SQL query na delete form student where ID para mag-delete ng data. Halimbawa, Java daw or data new equals student daw. Kumukuha lang lahat ng estudyante, list student equals student daw, get all student. Mag-insert ng bagong estudyante. New student equals new student, open close parenthesis, Maria Clara, BSN, yan yung example namin. Tapos BS2, boolean success student daw in that insert student, new student. Mag-update ng estudyante, student to update new student. Tapos yung example namin dito ay user Rizal BS Med 4, assuming ID is 1. Success student daw, update student to update. Mag-delete ng estudyante, success equals student daw, that delete student assuming ID is 1. Ang DB connection ay dapat nagre-return ng database connection. Ang code na ito ay simple para mas maintindihan sa totoong application. Dapat may proper error handling at security measures. Daw pattern is used to separate the database logic from the rest of application. Thank you. Ang user information ay isang Java program na gumagamit ng string para gumana ang user interface o UI para sa pag-manage ng student information. May mga text fields para sa ID, name at course at isang combo box para sa year level at isang table para ipakita ang listahan ng mga estudyante. Key parts ng code. Number 1, delete student, open and close parenthesis, space method. Ito yung function na nagdi-delete ng student record. Una, kinukuha yung student ID sa ID text field. Magko-confirm muna kung sure ka bang i-delete yung record. Tawagin yung student DAO o DAO .delete student, open and close parenthesis ID para tanggalin yung student sa database. Magpapakita ng success or error message depende kung nagtagumpay ba yung pag-delete. Itawag yung clear form, open close parenthesis para i-reset yung mga input fields at load student into table, open and close parenthesis para i-refresh yung table. Mga importanteng konsepto. Swing, ito yung Java library na ginagamit para gumawa ng mga graphical user interface or GUI. Event dispatch thread or EDT, ito yung thread kung saan nangyayari yung mga GUI events. Kailangan siguraduhin na lahat nagbabago sa UI ay ginagawa sa EDT para maiwasan ang mga problema. Look and feel. Ito yung nagde-define kung ano yung itsura ng UI. Pwedeng baguhin ito para magmukhang mas moderno yung application mo. DAO, Data Access Object. Ito yung object na responsible para sa pag-access ng data sa database.
Sa code mo, yung student DAO object, yung ginagamit para mag-delete ng student. Paano gumagana? Pag run mo ng program, bubukas yung window sa student formation screen. Number 2, may mga input fields ka para maglagay ng student ID name at course. Number 3, may combo box din para pumili ng year level. Number 4, may table na nagpapakita ng listahan ng mga estudyante. Number 5, pag pindot mo yung delete button, assuming meron, tatawagin yung delete student method. Number 6, magko-confirm muna kung sure ka bang i-delete yung record. Number 7, kung sure ka, i-delete yung student sa database. Magpapakita ng message kung successful ba yung pag-delete. Number 9, linisin yung mga input fields at i-refresh yung table. Sa user naman, ang user ay isang Java class na tinatawag na user. Ang purpose nito ay para mag-present ang information tungkol sa isang user sa iyong application. Kumbaga, ito yung blueprint para sa isang user object. Mga key na bahagi. Number 1, mga attributes, variables, ID, int. Ito yung unique identifier ng user. Halimbawa, user ID sa database. User string. Ito yung username ng user na ginagamit para malagin. Password, string. Ito yung password na user dapat naka-hash ito para secure. Full name, string. Ito yung buong pangalan ng user. Sa Java, meron tayong ginamit na private int ID, semicolon, private string username, semicolon, private string password, semicolon, and private string full name, semicolon. In constructor, user open and close parenthesis. Ito yung default constructor. Ginagamit ito para gumawa ng empty user object. User int ID, string username, string password, string full name. Ito yung constructor na ginagamit para gumawa ng user object na may initial values para sa lahat ng attributes. User, string username, string password. Ito yung constructor na ginagamit kapag nag-login ang user. Username at password ang kailangan. Paano ginagamit? Number 1, gumawa ng user object para mag-represent ng user. Number 2, gamitin yung constructors para iset yung initial values ng attributes. Gamitin yung getter methods para kunin yung values ng attributes. Number 4, gamitin yung setter methods para baguhin yung values ng attributes. Sa last part naman, ang user DAO o Data Access Object class ay responsible para sa pag-access ng data ng user sa database. Sa madaling salita, ito yung magko-connect sa database para kunin o baguhin yung impormasyon ng mga user. Kinabahagi, authentical, string username, string password method. Ito yung method na ginagamit para i-verify kung valid yung username at password na i-enter ng user. Una, tinitrim niya yung username at password para tanggalin yung mga extra spaces sa simula at dulo. Gumagamit siya ng SQL query para hanapin yung user sa database. SQL, select asterisk from user where username is equals to question mark and password is equals to question mark. Paano ginagamit? Number 1, gumawa ng instance ng user DAO class. Number 2, tawagin yung authenticate method. Ipasa yung username at password. Number 3, kung mag-return ng user object, ibig sabihin valid yung login. Number 4, kung mag-return ng null, ibig sabihin invalid yung login. Mahalaga. Dapat naka-hash yung password sa database para secure, hindi dapat plain yung text.
ang dbconnection.get.connection open close parenthesis ay dapat nagre-return ng database connection. Ang code na ito ay simple para maintindihan. Sa toong application, dapat may proper error handling security measure. So guys, dito sa part na to is, ito yung part na usan yung student info ko, ay yung may student info namin na code. Pag in-open mo yung source package, makikita mo yung my student info, then lilito yung mga Java classes na DB connection, loading screen, login screen, main app, student DAO, student information, and user DAO. Tapos sa icons naman, ito yung picture na ginamit ko para magkaroon ng icon yung student information namin. Then sa libraries, makikita mo yung may SQL connector namin, which is yung jar para gumana yung SQL. Then pag pinlay mo na, ay pag nirun mo naman, is lalabas yung loading screen niya. Then papupay dadiretso niya sa login screen, which is ita-type mo is admin, yung username nun, and password is admin123. Then ay press mo yung okay pag sinabi na yun. Then yun, refresh mo if gusto mo mag-itay list. Then gusto mo maglagay ng list, for example this list. Then yung course niya is PSIT. Then mamili ka dun sa your level, which is 7.4. Then add, ma-add na siya sa sa student list. Then if gusto mo naman i-update to, pindutin mo lang yung isa. Then listen mo is palitan mo lang ng name or anyone na gusto mo is, then update mo na lang. Then mag-automatically update na siya. Then sunod-sunod na siya. Then if gusto mo naman mag-delete, mamili ka lang ng isa, i-delete mo na lang yan. Ayun, isa. Okay. Then pag clear, yun. Okay guys. Nice. So yun guys, yung challenges and limitations na ginawa namin throughout the coding namin sa student information system namin is paano i-connect yung MySQL sa Java CRUD, and paano magamit yung tatlong yun para gumana sila in one particular system. Tapos yun, okay naman, kaso medyo may pagkakagulo-gulo lang, and ang hirap lang mag-gets paano pinag-connect yun. At the same time, ang hirap din na identify, lalo na pag kino-code mo, minsan nagkakalito-lito. But yeah, the rest is okay naman. And ang ganda ng experience, which is ang dami namin natutunan, and nagkaisa kami sa group namin, which is si Alex and Jess na. So again, kami yung group na magulo. So our members is ako, Dennis Henry Cruz, Jess Pabustan, and Alex Cabrera. Again, we are the BSIT 2F. Thank you guys.